Tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi muna natin. Good afternoon. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na Panginoong Jesus Nazareno. Isang malakas na palakpak ng papurit, pasasalamat para sa Kanya. Siguro yung mga nasa labas, talagang sasabihin nila, ay salamat talaga, Father, hindi umuulan. Kaya, Father, bilis-bilisan mo naman. Baka abutin pa tayo ng ulan. Alam nyo mga kapatid, nagsimula na ang hinihintay, siguro pa rin nating mga Pilipino. Ngayon, ang unang linggo ng Bear Months. Alam nyo na kung anong ibig sabihin nun. Pero may nagsabi sa akin, yun nga, Father napakapangit ng simula ng buwan na ito. Ang ulan, ang pangit ng panahon, ang sama naman ng bungad sa bagong buwan na ito. Ang pangit. Pero alam niyo mga kapatid, para sa isang debotong may mas malalim, may mas matibay na pananalig, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, pwedeng paglilinis sa ating mga problema, paghihirap at kasalanan. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan ay ang pagbuhos ng bagong biyaya ng Diyos. Kaya, para sa mga ibubuhos na bagong biyaya ng Panginoong Diyos, palakpakan muli natin ng ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Nasa disposisyon daw ng tao yan. Alam niyo, malaking bagay ang disposisyon ng tao. Patapos na po ang taon, pero ikaw, binibigyan ka pa ng Diyos ng pagkakataon. Katulad ni Propeta Jeremias, sa ating unang pagbasa ngayon, kahit na pinagsasabihan, kahit na si Propeta Jeremias ay ginagawa ng mali at masama, hindi hinayaan ng Diyos na maagaw siya, na malayo si Jeremias sa kanya. Ganun ka din, hindi ka susukuan ng Diyos. Hindi ka bibitawan ng Diyos. Kung paanong iningatan niya noon, kung paanong hindi niya pinabayaan noon ang kanyang mga propeta, hanggang ngayon, ang Diyos gagawa't gagawa ng paraan. Hindi ikaw. Ang Diyos ang gagawa ng tama at mabuting paraan para patahimikin ang mga naninira sa iyo. Para patigilin ang gumagawa ng kawalangyaan sa iyo. At para turuan ang mga nagkasala sa iyo. Sabi ng Diyos, vengeance is mine. Sabi ng Diyos, sa akin ang paghihiganti, sa iyo ang ugaling mabuti. Hindi ikaw ang Diyos. Pero ganun pa man mga kapatid, huwag din po nating kalilimutang turuan, makinig po kayo, igaganti ka ng Diyos. Ang Diyos ang gagawa ng paghiganti kung talagang sila ang mali at hindi ikaw. Pero huwag mong kalimutang turuan din ang sarili mo kapag nagpapadala na tayo sa galit, sa inis, sa pagkapikon, at init ng ulo sa mga taong masama sa iyo. Sabi nga po ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa ngayon, ang pinakamabuting handog daw, mga kapatid, kapag nagsisimba tayo, ang pinakamabuting handog, kapag nagdadasal tayo, ang pinakamabuting handog sa Diyos ay ang sarili nating kinalulugdan ng Diyos dahil sa ating mabuti pa ring pag-uugali. Pag nagsisimba,
Hindi puro money matters. Manner matters too. Sa huli, pag humarap tayo sa Diyos, pari, laiko, lahat tayo. Pag humarap tayo sa Diyos, hahatulan tayo ng Diyos. Hindi kung sino ang nagbigay ng marami o gumawa ng malaki, kundi kung sino ang nagsikap mabuhay ng mabuti. Tulad ni Kristong sinasamba natin, tulad ni Kristong sinusundan natin, kahit na marami na siyang nagawang dakilang bagay, kahit na siya ay sikat na sa maraming lugar, hindi tinalikuran ni Kristo ang kailangan niyang haraping paghihirap at kamatayan. Ano ang sabi sa Ebanghelyo natin? Sinimulan na ni Kristong sabihin sa kanyang mga alagad na ako ay maghihirap. Kahit na tayo ngayon ay hinahangaan, pinapalakpakan, huwag mong kalilimutan. Bahagi ng pagsunod natin kay Kristo ay ang krus, ang bawat sakripisyo. Walang nilihim si Kristo sa kanyang mga alagad. Hindi niya niloko, hindi niya pinaasa ang kanyang mga alagad, pati tayo. Dapat maliwanag sa atin yan. Kaya pag dumarating sa punto ng buhay natin na tayo ay nagkakaproblema, dumadaan sa pagsubok, minsan sasabihin natin, Lord, kung kailan namang lumalapit na ako sa iyo, kung kailan sumusuko na ako sa iyo, kung kailan nagbabalik loob na ako sa iyo, saka naman humihirap. You are in the right track. Huwag kang magduda. Nasa tama kang daan. Dahil yan naman ang sabi ni Kristo. Ipinakita ni Kristo ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay sa kanyang mga alagad. Kaya ilang beses niyang sinabi, pinaalala sa kanyang mga alagad noon at sa atin ngayon ang dadaanin nating paghihirap, pagpapakasakit, at kahit kamatayan. Kaya ka nasasaktan kapag walang naniniwala sa sinasabi mong totoo. Dahil pinipili mo si Kristo. Kaya ka nasasaktan kapag gumagawa ka ng kabutihan. Dahil pinipili mo si Kristo. Pero huwag kang mag-alala. Balikan natin ang Ebanghelyo. Huwag kayong mag-alala. Pagkatapos sabihin ni Kristo na ako ay haharap sa aking kamatayan, huwag niyong kalimutan yung kasunod. Sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Ito ang tandaan mo. Walang masasayang, hindi kalilimutan ng Diyos ang matapat at matibay mong pagpili at pagpanig sa Kanya. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, sa buhay, hindi mo kailangang laging itago ang kahinaan mo, ang limitasyon mo, o ang kakulangan mo para gustuhin at mahalin ka ng ibang tao. Araw-araw, sa Diyos ka tunay at dapat na nagpapakilala. Bilang Kristiyano at deboto ng Poong Nazareno, lumaban ka, hindi lang para kay Kristo, kundi katulad ni Kristo. Katotohanan pa rin ang katapat ng kasinungalingan. Kabutihan pa rin ang katapat ng kasamaan. Hindi ka lang Kristiyano, tapat kang Kristiyano. At dapat, hindi ka lang deboto, mabuti kang deboto. Amen.